Kumusta? Samahan niyo ako ngayon sa isang napakagandang kwento. Ang kwento kung paano nga ba ginawa itong ating napakagandang mundo. Handa na ba kayo sa isang paglalakbay na puno ng mga bagong matutuklasan? Tara, simulan na natin! Ito yung malaking tanong na sisikapin nating sagutin. Naisip niyo na ba kung paano ba talaga nagsimula ang lahat? Yung mga bundok, yung karagatan, pati na yung bawat bituin sa langit. Well, samahan niyo akong alamin ang mga sagot base sa ating pag-aaralan na yon. Okay, so para masimulan ang ating paglalakbay, babalik tayo sa pinakaumpisa ng lahat, ang kauna-unahang linggo, kung saan nagsimula ang lahat ng bagay. Alam niyo ba, itong linggo natin na may 7 araw, para pala siyang blueprint o kopya talaga ng pinakaunang linggo na yon. 6 na araw para magtrabaho at isang espesyal na araw para sa pamamahinga. Ang Diyos mismo ang nagbigay niyan bilang modelo para sa ating lahat. Alam nyo, itong sinasabi dito para talagang personal note, no? Galing mismo sa lumikha. Sinasabi niya sa atin kung bakit ganito ang ayos ng linggo natin. Para pala ito, maalala natin palagi yung ginawa niya sa simula pa lang. At ito, napaka-importanteng linawin. Ayon sa ating source, yung mga araw ng paglikha, hindi yan mahahabang panahon na libo-libo o milyon-milyong taon. Literal na araw daw talaga. Alam mo yun, may pagsikat ng araw at paglubog nito. May gabit umaga, tulad ng mga araw na nararanasan natin. Kaya pala, napaka-importante ng ika-7 araw ng pahinga. Okay, game! Subukan naman nating lutasin ang isang palaisipan na, medyo matagal nang iniisip ng marami. Ready na ba kayo? Oo nga no, ito yung madalas na tanong. Kung mabilis lang pala ginawa ang mundo, bakit parang ang dami nating nahuhukay na mga buto ng dambuhalang hayop? Tapos, yung mga bato sa lupa, parang sinasabing napakatanda na ng mundo. Ang galing na tanong, di ba? So tingnan natin itong dalawang panig. Sa isang banda, yung mga nakikita ng siyensya, tila napakatagal din ng panahon. Tapos sa kabilang banda, napakalinaw ng sinasabi ng Biblia. Pero teka, hindi ito para pag-awayin sila ha. Isipin natin ito bilang isang malaking puzzle na may solusyon. So paano natin isosolve itong puzzle na to? Well, yung source natin may ibinibigay na isang napakalaking clue. Silipin natin? At ayan na nga, ang sinasabi ng pinag-aaralan natin, ang susi para maintindihan yung mga fossil, yung mga buto-buto, ay isang higanteng pangyayari sa kasaysayan, yung Great Flood, yung malaking baha noong panahon ni Noah. Ito pala yung magpapaliwanag ng lahat. At dito nagiging interesting Sabi sa source, yung baha raw na yon, grabe ang lakas. Yun yung nagbaon sa mga higanteng tao, mga hayop, pati mga puno, na mas malalaki pa kaysa sa nakikita natin ngayon. At dahil sa tindi ng baha, yung itsura ng lupa, nagmukha siyang proseso na tumagal na milyong-milyong taon. Pero ang totoo, mabilis lang pala itong nangyari. At ang galing, na-preserve pa yung mga ebidensya para makita natin ngayon. Okay, so galing tayo sa nakaraan. Ngayon, punta naman tayo sa present time. Ang tanong, tapos na ba ang paglikha? O patuloy pa rin ba ang paggawa ng Diyos sa mundo natin ngayon? Ito galing mismo kay Kristo, di ba? Sinasabi niya na ang paggawa ay hindi lang natapos doon sa unang linggo. Ang kapangyarihan ng Diyos, buhay na buhay, aktibong-aktibo sa bawat sandali. Araw-araw inaalagaan niya ang lahat ng kanyang nilikha. Grabe! Isipin niyo to, bawat segundo, bawat minuto, yung kamay ng Diyos ang mismong gumagabay sa mga planeta para hindi sila magsalpukan, para manatili sila sa tamang-tamang orbit. Isang maliit na pagkakamali lang, gulo na ang lahat. Ganyan ka-precise, ganyan kadakila ang kanyang patuloy na pag-aalaga. At hindi lang yan sa mga dambuhalang planeta sa kalawakan Tumingin ka lang sa labas. Kahit yung pinakamaliit na bulaklak sa garden nyo o yung damo na natatapakan mo, bawat pag-usbong, bawat kulay, siya ang may gawa niyan. Ito yung paalala na ang kapangyarihan niya andyan sa lahat ng bagay, malaki man o maliit. Tapos, isipin mo pa yung lahat ng hayop. Mula sa pinakamaliit na langgam na naghahanap ng mumo hanggang sa dambuhalang agila na lumilipad sa taas. Sino ang nagbibigay sa kanila ng pagkain araw-araw? Siya rin. Para siyang isang higanteng network ng buhay na siya mismo ang nagpapatakbo at nag-aalaga. Ganyan kalawak ang pagmamahal niya. Okay, so ngayon, pagtagpi-tagpiin na natin lahat ng napag-usapan natin. Dito natin makikita kung paano ang siyensya at pananampalataya magka-partner pala, hindi magkaaway. So, eto yung pinaka-importante, no?
Ayon sa pinag-aaralan natin, ang tunay na siyensya, hindi yan kalaban ng pananampalataya. Actually, magkaibigan sila. Ang siyensya, para siyang tool na tumutulong sa atin na mas makita at maunawaan kung gaano kadakila ang lumikha. Ang ganda ng analogy na to, di ba? Isipin mo, may dalawa kang aklat. Yung isa, yung aklat ng kalikasan. Lahat ng nakikita mo sa paligid. Yung isa, yung aklat ng Biblia. Kapag pinagsabay mo silang basahin, mas lumilinaw yung kwento. Mas nagiging buo yung pagkakakilangan natin sa Diyos at sa mga gawa niya. At para isara itong bahagi na to, heto ang isang napakagandang paalala. Sinasabi rito na sa pamamagitan mismo ng pag-aaral natin sa mga bagay na nilikha, sa mga puno, sa mga hayop, sa mga bituin, doon natin malinaw na nakikita at naunawaan ng kapangyarihan at pagka-Diyos niya kahit na hindi natin siya pisikal na nakikita. Kaya iiwan ko sa inyo ang hamon na to. Pagkatapos nito, habang ginagawa nyo ang mga dapat nyong gawin ngayong araw, subukan nyo magmasid. Tumingin kayo sa paligid. Anong mga maliliit o maralaking himala ang makikita nyo na nagpapatunay ng kanyang kamangamanghang kapangyarihan? Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa ating paglalakbay ngayon.